Sa Senado, modernisasyon sa national budget process ang tinatalakay ngayon. At para sa update, magbabalita si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon. Cheryl, sa pagdinig ng Senate Committee on Finance patungkol sa pagmumodernisa nga ng national budget process ng bansa, ibinahagi ng Department of Budget and Management ang mga challenge na posibleng kaharapin ng bansa tungkol nga dito sa pag-iisahin na public financial management system na nais itatag ng gobyerno. Ayon kay DBM Undersecretary Janet Abuel, kabilang dito ang kawalan ng komprehensibong legal framework sa bansa, iba-ibang financial management systems, pati ang kakulangan sa implementasyon ng pagsasama ng publiko o yung public's participation sa budget process. Dagdag pa sa pagsubok ang sabay-sabay na implementasyon ng magkakapatong na budget. Kaya malaking bagay daw na mayroong mga nakahain na panukala para pag-isahin ang proseso ng bansa. Kung sakaling maipasa ito, maaaring magkaroon ng 3 taon na transition period ang Pilipinas para siguruhin na maayos na matatapos ang konstruksyon ng mga infra project na pending, pati ang paglalabas ng pondo. Samantala, sa usapin naman ng epekto ng girian sa Middle East sa supply ng krudo ng Pilipinas, naghain ng 3 magkakaugnay na panukala si Senator Loren Legarda. Ito ay para sa pagreforma sa Value Added Tax o VAT system ng bansa. Nakapaloob dito ang pagbaba ng pangkalahatang VAT rate mula 12% patungong 10% habang pananatilihing mataas na 12% pa rin para sa mga luho, premium at mga produkto nakakasama sa environment. Kabilang din sa mataas pa rin ang VAT ay ang high-value motor vehicles, premium residential estates, designer goods, pribadong aircrafts at watercrafts, pati ang mga sin product. Nakatakda rin ang isa pang panukalang batas ni Legarda na layong bigyan ng VAT exemption ang pangunahing bilihin at serbisyo at ang ikatlong panukala naman niya ay para sa pagsasaayos ng pagbabayad ng kuryente para sa patas at responsableng pamamahala sa pondo. Cheryl, maging si Senator Chis Escudero ay naghain din ng kanyang panukalang batas para naman bigyan ng Pangulo ng otoridad para suspendihin o babaan ang mga buwis sa mga produktong petrolyo sa panahon na mayroong disruption sa global oil supply. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes.